Humingi ng paumanhin ang Pilipinas sa gobyerno ng Malta matapos malaman na napag-iwan o nagpaiwan doon ng walang permiso ang isang Pinoy na kasama sa mga inilikas mula sa Libya. Napag-alaman na hindi sumakay ang Pinoy na yan sa chartered flight na pauwi ng Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Tagumpay na napauwi ang mahigit 700 OFW mula sa Libya. Ang unang grupo dumating noong Sabado ng gabi. Ang ikalawang grupo kahapon naman ng madaling araw. Pero may isang Pinoy ang tila nagpaiwan sa Malta. Kinilala itong si Rodrigo Andres. Tulad ng ibang OFW, galing Libya si Andres. Sabay-sabay silang dumating sa Malta, lula ng barkong inupahan ng gobyerno para masundo sila sa pantalan ng Benghazi at Misrata. Dinala ang mga OFW sa Malta kung saan sila sinundo ng chartered flight na inayos din ng Philippine government. Duda ng mga kasama ni Andres, kusa itong nagpaiwan sa Malta. Kaya abot ang hingi ng paumanhin ng Pilipinas sa Malta. We issued a note verbal to the government of Malta expressing our regret for what happened. Sa ginawang pagsundo sa 766 na OFW nitong weekend, umabot sa 80 million pesos ang ginastos sa pag-upa sa barko at 2 flight para sunduin ang mga kababayang OFW. Pero mula nang sumiklab ang kaguluhan doon noong Mayo, may 3,000 OFW na ayon sa DFA ang napauwi ng gobyerno mula sa Libya. Sa ngayon, tinatayang may 10,000 OFW pa ang mas piniling maiwan sa Libya dahil di raw maiwan ang mataas na sweldo. Ayon sa DFA, nagpapatuloy naman ang border repatriation via Tunisia. At maging ang bansang Egypt daw ay nagbukas na rin ang border para sa mga Pinoy na gustong lumigas. Ayon pa sa DFA, may isang chartered flight pa ang inaayos ngayon para sunduin ang ilang Pinoy na nasa Tunisia pa. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.